I saw this video of Mocha Yusin, and she actually makes a good point here because when we get documents notarized, it's usually just a clerk who assists us, not a lawyer, and the process is really quick. But if Orly's statement is true, then the attorney should be investigated, and it should be proven whether the signature is authentic or not. Whoever is not telling the truth should be held accountable. Let's watch this. Si Orly Guteza naging whistleblower kahit kapalit ito ang kanyang buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero nang magsalaysay siya sa Senado, agad siyang siniraan, agad siyang dinidiscredit. Sabihin pa, mahina ang kaso, peke ang notarized affidavit. Gaano nga ba kalinis ang mga notaryo sa Pilipinas? Sa batas, malinaw, dapat abogado ang humaharap kapag nagpapanotaryo ka. Siya dapat ang nakakakita sa'yo, pero sa realidad, clerk ang kaharap mo, pipirma ka, tapos ang abogado, wala, at kapag may problema, biglang i-deny nila na hindi sila ang pumirma. Kung ganon, bakit hindi iniimbestigahan ang mga notaryo? Bakit kahit sa bangketa, naglipa na ang mga nagnotaryo na puro clerk ang humaharap? At bakit mas pinapaboran ng media at ilang opisyal ang notaryo? Pero kini-question ng diretsong testimonya ng isang taong nagbunyag ng katotohanan. Pero bakit mas mabilis mang hanapan ng butas ang whistleblower kaysa sa bilyong-bilyong pisong nawawala? Mas madali bang siraan ng ordinaryong tao kaysa papanagutin ang mga buhayang nagnakaw ng kaban ng bayan?